Anong size to, kuya? Large ate. Magkano yun? 250 yun. May tik-tik pala, oh. Magkano tong tik-tik? Alin ma'am? Yan ma'am kay 110. Ah, 110 na rin. Yung ibang size, magkano, kuya? Ari ang 180, 190. Ari ang 210. Ah, ari ang 210. Ari ang 215. Anong size nito? Medium ko lang yan. Yung by large na yan. Magkano, 210? Yes ma'am. Ito ay? 190. Parang, magkano ito? Pare na lang. Wala lang. Dalawa? Ang taas ng egg. Medyo natas ngayon ma'am. Taas pa kaya? Papasukan siguro. Magkukuha na naman ito. Lapit na eh. Nagdalar kay ate ah. Punta ko kayo. Hello mga kasari, welcome sa aking munting tindahan. Ako po si Lisa lang, yung tinderang taga Batangas. Ayan, for today's video ay mag-update tayo kung alin ang gintong paninda ngayon bukod sa kamatis. So kanina bumili ako ng itlog. Ayan, nandito yung aking itlog, 2 tray lang kasi 3 times hindi makita against the light. 3 times a week kasi silang pumupunta dito. Kaya dala-dalawa lang muna yung binibili ko para laging fresh yung itlog ko. So sakto na yan doon sa mga consume. May tira pa ako yung isang tray, pandagdag lang yung 2 tray. Presyo nga noon ay 190 na per tray. So dati kasi 180, nabebenta ko pa siya ng 7 pesos. Pero dahil nagtaas siya ng 10 piso per tray, kaya gagawin ko na siyang 8 pesos. So pakinig ko kasi 180, 190 pala. Nireview ko pa yung CCTV nung dumating yung itlog dito. Tinanong ko kung magkano, nireview ko pa. So 380 pala yung pinagbayaran ko sa dalawa. So 190 ang isang tray. Dapat pala yung 210 na lang yung kinuha ko, tapos ginawa kong 8 pesos. So ayan, bago yan, i-share ko sa inyo kung ano yung mga binili ko rin sa Shopee na paninda. Ayan, check nyo lang yung Shopee video kung may mga paninda doon na pwede nyo idagdag sa inyong mga sari-sari store. Doon kayo mag-click sa Shopee video para mas makamura kayo kasi may discount sa Shopee video. Ito yung isa sa mga nabibili ko doon. Kasi mura ko lang siya nabili. Papakita ko na lang sa inyo basta mura. Kasi nagtanong ako nito sa bayan. Wholesale na siya. 6 pieces ang minimum purchase. 100 pesos ang puhunan ng kalalabasan. So kung dito ka sa Shopee video, ang laki ng diferensya. Pwede mo na siyang ibenta ng 100 din. Kapresyo mo na yung wholesaler sa bayan. So 3 yung binili ko. Meron pa ako ditong kadi-deliver lang. 6 na kaagad to. 2 check out ang ginawa ko para masulit ko yung shipping voucher. Ayan. Malaki ang discount niyan doon sa Shopee video. Yung mga quelch sa Avon, doon ko na rin in order. At saka yung mga toothpaste na pangbenta ko dito na napakalaki yung diferensya. Syempre, depende pa rin sa mga produkto. Merong mga produkto na kahit lagyan mo ng Shopee video voucher, ay malaki pa rin yung puhunan. Kaya ayan, depende pa rin. Pero yung mga nandoon ko sa Shopee video, maliliit lang ang kalalabasan ng presyo nun pag doon kayo nag-check out. So, pinipili ko. Pag feeling ko, mas okay bumili dito sa physical store, mas makakamura ako sa ibang store, hindi ko na ginagawa ng video. Doon lang ako sa mga ka-discount. Lahat ng mga ginawa ko ng video, karamihan doon ay na-order ko na lahat. Ang iba doon kaya paulit-ulit, meron ako nakitang ibang produkto na mas mura. Kaya ginawan ko ng panibagong video, ng panibagong upload. Tapos ibang link ng product yung nilagay ko. So mas mura yun. Ito pa yung isang produkto na mabenta sa akin na meron din doon sa Shopee video. Piliin nyo yung pinaka-latest na upload ko. Yun yung may discount na malaki. Ayan, kasi minsan iba-iba, depende sa shop, nag-iiba yung presyo o ano nila, voucher nila. So ito yung pinaka mabenta, yung crispy marshmallow. Malaki yung tubo dito, piso isa lang ang benta ko, kaya afford na afford ng mga bata. Tapos ito pa yung isa, ayan, maraming flavor ito doon, meron din yan sa Shopee video. 5 pesos yung benta ko, pero kung dito ko siya bibilhin sa Lipa, ang laki ng diferensya. 6 pesos ko na siya mabibenta, tapos ang liit pa ng tubo ko. Syempre pag 6 pesos, malaking diferensya na yun pag bata ang bumili. Sayang yung piso nila. So pag 5 pesos, mura yun sa kanila. Dito sa tindahan ko, dahil tag-ulan na, marami kasi ditong puno ng mangga. Yung mga puno ng mangga, naglalaglaga na yung bunga niya, nabubulok. Kaya ang dami ngayong bangaw dito, langaw dito sa lugar namin. Kaya naman lagi rin ako naglilinis kasi yung mga dumi ng langaw, makikita mo diyan sa salamin nung tindahan. Tapos dito yung estante ko, nung nagpagawa ako, hindi ko talaga siya pinalagyan ng sarahan kasi feeling ko magiging sagabal siya na may harang pa or may pangsara yung estante. So ngayon, nagsisi ako bakit hindi ko pinalagyan ng pangsara kasi yung mga bangaw pumapasok doon sa estante. So ang nangyari ngayon,
nilagyan ko na lang siya ng plastic para hindi pumasok yung mga bangaw dito. Sabi nung gumawa, pwede pa naman daw tong palagyan nung harang or ng pansara kung gusto ko. Pero hindi ko muna siya palalagyan kasi tight ang ating budget ngayon. Yun ngang binili kong lupa, pinagawan ko pa kahapon ng deed of sale. Kahapon lang kami nagpagawa. Kasi nga yung deed of sale, pag pinanotaryo yun, kailangan mo agad dalhin doon sa pagpapalipat ng tax declaration kasi may expiration yun. Hindi ko maintindihan yun. Basta yun ang paliwanag sa akin ng sekretary ng abogado. So yung mga kasari ang nangyari, ayan, kanina, kadideliver lang ng grocery dito at nakapag-display na ako. Pero meron pa akong mga display na natira dito. Ayan, nandito pa sa mga baba. Nakatenga pa. Kasi yung iba wala na akong malagyan. Punong-puno na yung tindahan ko ngayon kasi pag ako kasi nadadala na paminsan sasabihin ko wala yung isang item. Pag nadadala kasi ako na wala akong maibenta, nagsisisi ako kasi bakit hindi ko pa dinamihan yung produktong yun. Yun tuloy, naubusan ako ng stocks. Kaya yung pag may time na ganong nagsisisi ako, dinadamihan ko na yung pag-order ng ganong item. Ayan. Tapos, kailan ba? Kahapon. Ayan. Nung galing nga kami sa pag-enroll nung high school ko sa kapagpunta sa abogado, ang dami kong nilakad kahapon, maghapon nga kaming wala dito. Ang haba ng pila ng enrollment. Pumunta ako sa 7-Eleven, naka-discount sila, 50% off, pero ang nabili ko lang kahapon ay yung kopi ko na nasa bottle. Yun yung tingin kong mabibili dito sa amin. 13 pesos lang yung bili ko, pero 26 pesos yung presyo nun sa 7-Eleven. Hindi ko alam kasi 'di ba mas mahal sa 7-Eleven. Pero yun, pwede ko siyang ibenta ng 20 pesos. Ayun. Kahapon ko binili yung kopi ko 8, tapos yung ibang items doon sa 11 pa talaga siya 50% off. And 50% off sa 7-Eleven mula July 7 hanggang July 11. Ayan. Kaya kung meron kayong malapit diyan na 7-Eleven, tingin-tingin kayo ng mga items na sinisale nila. Baka pwedeng maibenta rin sa sari-sari store. Marami doon pwedeng ibenta na 50% off. Kahit na mahal sa 7-Eleven, kung makakabili ka naman ng 50% off, malaki pa rin siguro magiging discount nun. Tapos, itong problema ko ngayon mga kasari, meron ako dito ngayong kaibigan na naninira talaga ng mga paninda ko. Ang dami kong BO ngayon. Nilagyan ko na siya ng pain para mawala na siya. Yung Racumin yung inilagay ko kasi effective yun. Matagal na ako meron dyan. Nilalabas ko lang pag may bisita ako ditong ganun. So ngayon meron na ulit, naligaw. Ang dami kong BO. Ang mga noodles ko, inilagay ko na sa container, nalagayan ko ng bigas para hindi na siya mamayang gabi. Kaso, kaninang umaga, may natapakan ako, yun, na siya, dead na siya. Hindi ko alam kung ilan sila, kung meron pa ba. Kaya yung pain ko, hindi ko pa nililinis. So, hindi ko pa rin nalilinis yung mga dumi nila doon. Ito talaga yung nakakapanghinayang pag may mga bisita tayong gano'n. Natatakot naman akong i-consume yun kasi baka may laway na yun ng kaibigan natin gayon. Sharing na lang na, ayan, ang pinaka-effective na pang pawala sa gano'n. Bili kayo ng Racumin. Kaso, tignan-tignan nyo lang din pag sila, na dead ball sila. Kasi baka kung saan lang sila abutan, mamamaho sila pag nasa sulok-sulok sila. Kasi meron na rin akong biniling trap dati, hindi siya effective. Hindi siya nakahuli nung kaibigan natin. So kaya nagtry ako ng Racumin, yun, effective siya. Nagtry na rin ako ng pandikit, effective lang siya doon. Tapos dahil sobrang langaw ngayon mga kasari, alam nyo ba, nakakadiri, parang nadiri na ako ngayon bumili ng mga debote na ditansa ng mga Coke, lemon. Grabe, pinutakti kami ng bangaw, lahat ng mga bangaw pumasok doon, tapos nilinisan ko pa, 2 beses kong sinabon yung mga bote ng Coke kasi baka mamaya doon sa factory ng soft drinks hindi nila linisan, di ba? So nilinisan ko, binabad ko talaga sa sabon yung mga bote ng mga ditansa na Coke, Tol, lemon, Cobra, kasi ang dami, grabe, nandiri talaga ako. Ilang beses ko siyang hinugasan para maging malinis siya bago ko ipa-refill sa bayan. Saka ang baho, kaya pala may namamaho, hindi ko alam na ilang araw ko lang silang hindi napansin yung mga soft drinks kasi once a week ako nagpapa-refill ng soft drinks. Pag check ko, magpapa-refill ako nung umaga, hindi ko agad siya na-refill kasi kailangan ko siyang hugasan yung mga debote para lang maging malinis bago ako pumunta sa bayan. So hinapo na ako ng pagpunta sa bayan kasi nga bago ko pa malinis yung mga debote. Yung mga itlog ng langaw ay nakadikit doon sa mismong bote sa loob. Brinash ko pa ng toothbrush na gamit na toothbrush para matanggal yung mga itlog ng langaw, ng bangaw doon sa loob. Tapos kailangan mo siyang ibabad para lumambot siya, para sumama siya sa tubig. Kung ngaalawan mo lang siya ng saglit lang, nakadikit pa siya, hindi siya matatanggal. Mga kasari, yung mga basyo ko ng soft drinks ay nakalagay dyan sa harapan ng terrace namin. Diyan nagpagawa ako ng bahay, medyo sumikip kami dito kasi yung mga materyales nakatambak din diyan sa terrace. Yung mga basyo ko ng soft drinks, inilagay ko dito sa likod ng tindahan. May space pa rin naman dyan. Diyan ko lahat pinagtatambak, pati yung mga container ko ng
purified water. Kasi maalikabok nga, naaalikabukan yung purified water. Yung mga boxes ko na pinaglagyan ng mga paninda, dyan din nakatambak. Kaya siguro ako dinadaga kasi marami na nga siyang tambak dyan. Alam niyo naman din yung sari-sari store, pinakamaraming magbasura ang sari-sari store, kaya marami laging basura. At pag umuulan, hindi kami makapag-dispose ng basura, kaya natatambakan kami. So grabe, dring-dri ako sa mga bango, mga kasari. So yan, kare-refill ko lang ng ink ko ng printer, kaya may ano ako dito, may ink ako dyan. Medyo nagluloko ngayon yung printer ko kasi ayaw niya mag-feed, ayaw niyang kumain ng typewriting. Kaya yun yung iwasan niyo pag kayo ay may printer. Yung mga photo paper niyo na gagamitin doon sa mga printer nyo, kailangan manipis lang. Hanggang 160 GSM lang, 210 lang. Kasi pag mas mataas pa doon, makapal na yung photo paper, naapektuhan yung feeder ng printer nyo. So, hindi na siya kumakain ng mga maninipis na ganito kasi sobrang kawang na siya. Dahil doon sa mga photo paper na makapal. So, pag ganito ng manipis, ayaw niya nang kainin. So, kailangan mo pa siyang i-push para pumasok siya doon sa feeder. So, ito nga pala yung resibo ko kanina doon sa grocery. Ayan. Buti na lang may grocery. So, yan lang mga kasari sa video ito. Update lang. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lizelle Dumdum. Bye-bye. Happy selling. God bless.